Marami sa ating mga kababayan, mga sangkay, ay hindi po alam masyado itong pangyayari, mga sangkay, patungkol po kay PBBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ilan, mga sangkay, o marami sa ating mga Pilipino, nalaman na lamang po itong eksena na papunta na po si PRRD at mayroon pong kaawa-awang kalagayan papunta po sa Netherlands. Pero ano nga ba talaga? Yung pinaka dahilan, mga sangkay, kung bakit ngayon nandoon na po sa ICC si PRRD. Ito po, mga sangkay, ipapakita po natin ang video kung papaano, mga sangkay, ang eksenang ito bumulabog sa ating bansa. Yo, what's up guys? Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, Sangkay Janjan, nagbabalik dito sa ating channel. Today, pag-uusapan po natin, mga sangkay, ang pinakauna. Okay? Pinakaunang bara ni PRRD laban po kay PBBM. Na sa tingin ko, mga sangkay, ito po yung pinakaugat kung bakit naroon na po ngayon si PRRD doon po sa ICC. Okay? Pag-usapan po natin yan, mga sangkay. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4, road to 2 million subscribers na. So kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Ngayon, ito mga sangkay. Gusto ko ipakita sa inyo ito. Ito po mga sangkay ang nakikita kong isa sa dahilan para sa akin kung bakit si PRRD ay pinabayaan na po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kamay ng kanyang mga kalaban. Though mayroong sinusunod, mga sangkay, na proseso dahil nga po sa final ni Trillanes noong 2017. Tandaan po ninyo, mga sangkay, hindi po si PBBM kundi si Trillanes ang nagkaso at ang magdalo laban po kay PRRD noong 2017 at dineretso po ito, mga sangkay, sa ICC. Ngayon, mga sangkay, si PBBM po ang pinaka magpoprotekta talaga kay Tatay Digong. Dahil siya po ang presidente. Paulit-ulit po sinasabi ni PBBM yan, mga sangkay. Kung nasaksihan nyo ang mga eksena, simula po nung naupo si PBBM, talagang bukang bibig ni PBBM na hindi po siya makikipagtulungan sa ICC. At hindi po siya papayag na pakialaman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-usap pa nga po ito sila, mga sangkay. Kaya nga lang, ito po ang gumulat sa buong Pilipinas. Nung sa unang pagkakataon, nung maupo na po si PBBM bilang Pangulo ng ating bansa, binakbakan ni PRRD ang kanyang kaibigan na si PBBM. Kasi itong dalawang to, mga sangkay, magtropa po yan. Ang tawag pa nga po ni PBBM kay PRRD is matalik na kaibigan. Ngayon, laking gulat. Mismo ako, mga sangkay, nagulat ako kung bakit ito ginawa ni PRRD. Ito, mga sangkay, pakinggan po natin. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na baka raw magkaroon ng gulo kung ipagpatuloy ang People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Mga sangkay, itong sinusulong noon ni PBBM ay isinulong din po ni PRRD. Sa madaling sabi, mga sangkay, ginawa lamang po niya kung ano ang ginawa ni PRRD noon. Remember, mga sangkay, yung isinusulong noon ni PRRD na charter change is mas malala pa po, mga sangkay, dahil yun po ay political tsa-tsa. Ngayon, mga sangkay, kay PBBM, doon lamang po sa ekonomiya ang gusto niyang ayusin sa Constitution. Pero, nang gagalaiti po dito, si PRRD. Manuorin po natin. Tinuturo rin ni Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos na nasa likod umano dahil sinusulong na reforma sa gobyerno. Diba? Reforma. Noon, mga sangkay, si PRRD ang gumawa nito. Naalala nyo yung federalism? Diba? Parliamentary system? Ito din po sana ang gustong mangyari ni PBBM. Pero dahan-dahan lang. Inuuna muna yung ekonomiya ng ating bansa na ayusin. Pero kinontra po ito ni PRRD na ang tingin ko dito, mga sangkay, dahil po ito sa mga sulsol sa kanyang mga nakapaligid. Ngayon, ito po ang nangyari. Unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. You see?
Sa mga nagsasabi mga sangkay na si PBBM po ang nagtraidor kay PRRD, hindi po totoo yun. Guys, ito walang halong mambobola, walang halong kahit na anong, ano tawag dito, pagmamanipula. Recorded mga sangkay, wala po tayong makikitang video na nagsalita po si PBBM against kay PRRD na malala, na kasing lala po na ito. Sa madaling sabi mga sangkay, nagtiis po si PBBM sa mga banat. Ito pa, matindi pa po ito mga sangkay. May drug addict tayo na presidente. You see? Mabigat ang binitawang salita ni PRRD at that time. Kaya nga sabi ko mga sangkay, alam nyo, ang dahilan kung bakit tinamad na si PBBM na tulungan ng kanyang kaibigan na si Tatay Digong ay dahil po sa mga banat sa kanya. Ito yun mga sangkay, binakbakan po si PBBM. Binanat-banatan. Ito yung first time Ito yung pinakauna. Pero ang sumunod mga sangkay, mas malalala pa na mga bara. Dahil pinakialaman na po doon lahat ng mga ginagawa ni PBBM, inaatake na po ni PRRD. Lahat na po. Ultimo national budget, inaatake na po. Dahil po sa mga sulsol. So, ito ang nakikita kong dahilan mga sangkay kung bakit si PBBM hinayaan na po si PRRD na lamunin ng kanyang mga kaaway. Sino ba ang mga kaaway ni PRRD? Andiyan po si Trillanes. 2017 pa lang, gigil na po. Actually, wala pang 2017. Dahil ayon po sa kwento-kwento, mga sangkay, nait sa puwer daw po si Di Umano, si Trillanes ni PRRD noon. Kung kaya't ganun daw po yung galit. Di Umano, mga sangkay, no? Ngayon, isa pa sa kalaban ni PRRD, si De Lima. O buong puwersa na po mga sangkay na mga dilawan at mga makakaliwa. Ngayon, dinala po ito doon sa ICC, mga sangkay. Si PBBM ang tanging pamamaraan o alas ni Tatay Digong na siyang magpuprotekta sa kanya. Pero anong nangyari mga sangkay? Ito, binanat-banatan po ang Pangulo ng Pilipinas na dapat sana ito ang puprotekta kay PRRD. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Dinamay pa po yung militar mga sangkay ni Tatay Digong. Dito, sa unang pagkakataon mga sangkay na banat ni PRRD, nakapagtimpi pa po si PBBM. Actually, mahabang panahon mga sangkay kasi ito, 1 year ago po ito, o more than 1 year na po ito mga sangkay na nangyari. Noong January 2024 po ito. So more than 1 year na po ito naganap mga sangkay. At ngayon, 2025 na. Anong date na? Mahigit 1 taon. Tiniis po ni Bongbong Marcos ito, mga sangkay, until dumating sa sukdulan na napuno na po ang presidente ng ating bansa. Ngayon mga sangkay, kaya nga sinasabi ko, kung hindi lang po sana ng gulo si Tatay Digong, hindi sana aabot sa punto na pababayaan po si PRRD ni PBBM. Kasi mga sangkay, alam nyo, hindi sana magkakasira. Ito kung walang banat si PRRD at hinayaan po niya na magtrabaho si PBBM nang wala pong distraction para po sa pagpapalago ng ating bansa, di sana mga sangkay, wala pong away ngayon, hindi po nagkasira si PBBM at si Sara Duterte. Hanggang ngayon, di sana, miyembro pa rin po ni PBBM, si Sara Duterte, sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sabihin man po natin na ayaw ni Liza o kung sino pa man, wala silang magagawa. Kasi si PBBM ang presidente. Hindi po ako sumasakay sa sinasabi mga sangkay ng iba na under daw po si PBBM. Hindi ako naniniwala dyan mga sangkay. Ngayon, ano ang nangyari? Nagkasira-sira lahat. Tandaan po natin, ang nag-umpisa po ng gulo, walang iba kundi si Tatay Digong. Panoorin ulit natin mga sangkay. Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Diba mga sangkay? Ito ay pinakauna pa lamang po. Sabi ko nga, hindi po ako yung tipong katulad ng iba na masyadong emotional na nagsasalita. Kung kaya't masyado na pong hindi nila na-analyze kung ano ba talaga ang nangyari. Ako mga sangkay, gitna po ako sa dalawang ito. Dahil nga po si PBBM at PRRD, both of them sinuportahan ko simula 2016.
hanggang sa panunungkulan ni PRRD, talagang nagipagbardagulan tayo sa media ng mga bias na naninira po sa pamahalaan. Pagdating kay PBBM, ganun din po ang ginagawa natin. Kaya nga lang mga sangkay, nakita po natin ang problema. Ang problema po, hindi na respeto ni PRRD ang pamumuno ni PBBM. Hanggang sa umabot sa punto mga sangkay na nawalan na po ng gana si PBBM kay PRRD at pinabayaan na po siya. At ngayon mga sangkay, nandun na po siya sa ICC. Tandaan po natin, ang salarin, si Trillanes, hindi po si PBBM. Si PBBM ay nag-hands up lamang, wala na po siyang pakialam, hinayaan po niya si Tate Digong na madala sa ICC. Pero, guys, kayang-kaya po yun ni PBBM, mga sangkay, na harangin. Kahit po yung Interpol, ICC, o kung sino man sila Trillanes, kayang-kaya. Pero sabi pa nga, nila Katunying, papaano mo tutulungan ang isang tao na habang tinutulungan mo, sinasaktan ka? Diba? Napakahirap nun, mga sangkay. Habang inaabot mo ang iyong kamay, tinatapik-tapik ang kamay mo at inaalis sa kanya. Diba? Napakahirap tulungan nun, mga sangkay. Mahirap tulungan. Sinasabihan pong bangag o kung ano-ano pang mga salita. Paano mo tutulungan ng ganun, mga sangkay? So, ganun lamang po kasimple, no? Ang nangyari kung bakit pinabayaan ni PBBM ang kanyang kaibigan na si PRRD. Itong video na pinanood po natin, ito po yung pinakaunang bara ni PRRD na nagpahamak po sa kanya dahil po sa mga sulsol na nakapaligid sa kanya. Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. I-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.